Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako Jose Rogelio. Matagal ko nang dinadala ang kwentong ito. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ko ipaliliwanag ang mga gabing iyon na tuluyang nagbago sa buhay ko. Isa akong gwardiya noon sa isang lumang kumpanya ng bodega at opisina na matatagpuan sa gilid ng EDSA. Malapit sa hangganan ng Mandaluyong at San Juan. Hindi ito yung makintab na gusali na may salamin, kundi isang malapad at mababang istruktura na itinayo pa noong dekada 70. May mga bitak ang pader at may amoy ng kalawang at lumang papel sa bawat sulok. Noong una, Buspaw, akala ko ay ordinaryong trabaho lang ang paggagwardya sa lugar. Alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang duty ko. Paulit-ulit na ronda, lagda sa logbook, silip sa CCTV, at pakikinig sa mahinang ugong ng kuryente. Ngunit may kakaiba na agad akong napansin sa unang linggo pa lang. Kapag patak ng alas 2 ng madaling araw, Buspaw, parang bumibigat ang hangin. Ang mga ilaw sa pasilyo ay tila mas madilim kahit pareho lang ang liwanag. At ang mga aninaw sa sahig ay humahaba ng hindi naaayon sa direksyon ng ilaw. Sa likod ng gusali ay may bakanteng lote na dati raw ay sementeryo bago pa man maitayo ang bodega. Hindi iyon opisyal na sinasabi ng kumpanya, pero paulit-ulit ko iyong naririnig sa mga matatandang empleyado kapag nagkakape sa pantry sa umaga. May ilan daw na hindi tumatagal sa night shift, lalo na yung mga bagong gwardya. May umaalis ng walang paalam. May bigla na lang hindi na pumapasok. At may ilan na napapabalitang na ospital daw dahil sa matinding pagod at bangungot. Sa bawat ronda ko, Buspaw, dumaraan ako sa lumang wing ng gusali, yung bahagi na halos hindi na ginagamit. Doon nakatambak ang mga sirang filing cabinet, kahon ng lumang dokumento, at mga upuang nakabakbak ang foam. Kapag dumadaan ako roon, Buspaw, palagi kong nararamdaman na parang may nakatingin sa akin. Ngunit hindi ko makita. Pero alam kong may presensya. May mga pagkakataong sa CCTV footage ay may lilitaw na aninong mabilis na dadaan sa frame. Pero kapag pupuntahan ko ang lugar ay wala namang tao. Isang gabi ng tag-ulan, malakas ang buhos ng ulan at bahagyang binabaha ang paligid ng gusali. Bandang alas 3 ng madaling araw yon, Buspaw. Nagsimula ang kakaibang pangyayari. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng ikalawang palapag, ay napansin kong basa ang sahig kahit sarado ang mga bintana. Ang mga yapak ay malinaw. Papunta iyon sa lumang wing. Sinundan ko ang bakas kahit na may kaba na sa dibdib ko. Sa bawat hakbang, parang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan ang salita, pero ramdam ko ang lungkot at galit. Pagdating ko sa dulo ng pasilyo, Buspaw, huminto ang mga yapak sa harap ng isang pintuan na matagal nang hindi binubuksan. Nakalak iyon at makapal ang alikabok sa hawakan. Ngunit sa gabing iyon, tila bagong punas ang pinto at ang lamig na nagmumula rito ay parang galing sa loob ng refrigerator. Naramdaman ko ang biglang paninikip ng dibdib ko at ang pawis ko ay malamig kahit giniginaw ako. Mula noon, Buspaw, gabi-gabi na akong binabagabag ng mga pangitain.
Sa CCTV room ay may mga sandaling nagpa-flash ang monitor at lalabas ang isang eksena na hindi naman nangyayari sa totoong oras. May makikita akong mga taong nakalumang damit, tila mga manggagawa o mga gwardiya rin, na naglalakad sa loob ng gusali na parang walang pakialam sa paligid. Ang kanilang mga muka ay malabo, pero ang kanilang mga mata ay malinaw, puno ng takot. Isang madaling araw, habang nakaupo ako sa guardhouse sa harap ng gusali, napansin kong may ilaw sa ikatlong palapag. Kahit sigurado akong wala nang gumagamit noon. Dahan-dahan akong umakyat, dala ang flashlight. Sa bawat baitang ng hagdan, parang bumibigat ang katawan ko. Pagdating ko sa tapat ng ilaw, Buspaw, nakita ko ang isang silid na dati raw ay opisina ng hepe ng seguridad noong dekada 90. Bukas ang pinto at sa loob ay may mga papel na nagkalat sa sahig, parang bagong hulog. Habang nakatayo ako roon, Buspaw, bigla kong naramdaman ang matinding lungkot na para bang hindi sa akin nanggagaling. Para akong binaha ng alaala na hindi ko naman naranasan. Mga gabing walang tulog, takot sa dilim, at pakiramdam ng pagiging nakalimutan. Doon ko unti-unting naunawaan na ang lugar na iyon ay hindi lang basta gusali. Isa itong imbakan ng mga buhay na naubos sa pagbabantay, sa pagtatrabaho, at sa paghihintay na walang dumating. Nalaman ko kalaunan mula sa isang lumang tala sa opisina na may nangyaring sunog sa gusali noong unang panahon. May ilang gwardiya raw na natrap sa loob habang nagroronda sa madaling araw. Hindi iyon nabalita ng husto at ang gusali ay inayos lang at muling ginamit. Parang walang nangyari. Ngunit ang mga naiwan, ang mga hindi nakalabas, ay tila na natili roon. Paulit-ulit na ginagampanan ang huling gabing hindi nila natapos. Sa huling linggo ko sa trabaho, Buspaw, mas lumala ang mga pangyayari. Ang mga anino ay hindi na lang sa gilid ng mata ko nakikita. Lumilitaw sila sa harapan ko mismo. Malinaw ang hugis ng katawan, ngunit walang muka. Sa bawat ronda, pakiramdam ko ay may kasabay akong naglalakad. Eksaktong tugma ang tunog ng yapak sa akin. Kapag humihinto ako ay humihinto rin ang tunog. Kapag bumibilis ako ay bumibilis din ito. Dumating ang gabi na tuluyan akong sumuko, Buspaw. Bandang 4:00 ng madaling araw. Habang naglalakad ako sa likuran ng gusali malapit sa bakanteng lote, naramdaman ko ang biglang lamig at katahimikan. Tumigil ang ulan at kahit ang mga sasakyan sa EDSA ay tila nawala ang ingay. Sa gitna ng katahimikan ay nakita ko ang mahinang liwanag sa lote at sa loob nito ay ang anyo ng mga gwardyang tila nagroronda pa rin. Hindi ako tumakbo, Buspaw. Hindi ako sumigaw. Nakatayo lang ako roon. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng kanilang pagod at ang kanilang pagkakulong sa lugar na iyon. Parang may humihiling na may makaalala sa kanila, na may magkwento ng nangyari. Kinabukasan, hindi na ako bumalik sa trabaho. Iniwan ko ang uniforme, ang baton, at ang logbook na may huling lagda ko. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa lugar na iyon, Buspaw, ramdam ko pa rin ang bigat sa hangin.
alam kong andoon pa rin sila. Patuloy na nagbabantay, patuloy na nagroronda sa gusaling matagal nang nakalimot sa kanila. At ako, dala-dala ko ang kanilang kwento bilang patunay na hindi lahat ng gwardiya ay nakakauwi matapos ang huling ronda. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.